Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Oktubre taong 2025. At bago natin pag-usapan itong katangahan ni Mr. 10K, itong ni Cayetano, bago natin pag-usapan, silipin muna natin itong nangyari kay Napoles. Ito po si Janet Lim Napoles, hindi pa po natatapos yung kanya mga sintensya. Meron na naman nga ng panibagong sintensya. So convicted na naman etong si Janet Lim Napoles. O dahil po sa sa pork scam, pork barrel scam. Ayan panibago na naman guilty. Ito pong Sandigan Bayan convicts pork barrel scam queen Janet Lim Napoles at dalawa pang co-accused of graft, 2 counts of malversation of public funds, and 2 counts of falsification of public documents over the misuse of the Priority Development Assistance Fund or PDAF. Along with Napoles, also convicted the National Livelihood and Development President Council John Denila Amata and Michael Benjamin, former Political Affairs Chief of ex-Senator Gregorio Gringo Onasan. Okay. So, kulong na naman. Hindi pala kulong na naman kasi hindi pa nga nakakalaya. Kulong pa rin. So, panibago na naman sintensya. Ito si Janet Lim Napoles, siya lang yung naiwan na nakakulong. Yung iba po niyang mga kasamahan, yung mga kasabot niya na mga politiko, dyan po sa pork barrel scam, masaya na pong nakakagala kung saan-saan. Iba nga, nakaupo pa sa pwesto Mga matataas pa po ang hawak na posisyon sa gobyerno. Iba naman, katatapos lang ng termino na naolats lang nung nakarang eleksyon. Meron din mga na-involve sa pork barrel scam na nahatulan ng guilty, pinapatanggal na, pinapadismiss na dyan po sa hinahawakan niyang pwesto, pero pinawalang sala nung ombudsman, nung dating ombudsman. So kawawa naman. kasi siya lang yung naiiwan Ang dami niyang ang dami niyang kumbaga pinapaldo. Marami siyang mga politiko na pinapaldo o pinayaman. Pero siya lang talaga yung nakakulong. Siya lang yung lagi nasasapul. Siya lang yung lagi nako-convict. Yung kanyang mga politiko na tinulungan para magkapera, ayun, di ba? Sabi ko nga, enjoy na enjoy. At nananalo pa kapag tumatakbo sa public office. Nako, kawawa. Actually, hindi kawawa. Lugi siya. Kasi bakit ganon? Hindi lang naman ako nakinabang yan. Nakipag-sabuatan lang ako o doon sa mga ibang mga politiko. Pero ba't ako lang lagi ang nadidiin? Ako na lang palagi. Diba? May kasama siyang dalawa. Pero kapag mataas na politiko, mataas sa posisyon na politiko, ano nangyayari? Walay. Pinapawalang sala pa ng mga ombudsman. Naubod ng anak ng teteng yan. Diba? Convicted, pork barrel scam, napatunayan. Ngayon, yung isa dyan, si Joel Villanueva, napatunayan din na may misuse ng PDAF. Pinatatanggal na sa Senado. Pero ngayon, tingnan ninyo, nasaan? Hanggang ngayon, senador pa rin. So kaya sabi kong kumbaga parang siguro naisip niya, napaka-unfair naman. Tinulungan ko silang magkapera. Tapos ako lang nakakulong, sila hindi. Tapos senador pa.
Oh, itong si ano, yun nga, Joel Villanueva, pinapatanggal na. Pero napawalang sala ng Ombudsman Martires. Di ba? So parang bakit ganun? Pag maliit na tao ka, talagang kulong ka. Pero pag mataas ka na tao, pinadidismiss ka na, hindi ka ma-dismiss. At napawalang sala pa. Ganyan na ba talaga ang hustisya dito sa ating bansa? Kapag malalaking tao, ganun-ganun lang. Pag maliit ka na tao, ordinaryong tao, na scammer, ordinaryong scammer na lang sabihin natin, ordinaryong scammer, kulong ka agad. Pero yung nakipagsabuatan sa scammer na ordinaryo na malalaking tao, wala. Biruin mo, pinapadismiss na hindi pa rin na-dismiss. Nabaliktad pa ang desisyon. At ang desisyon na nang nangyari, patago. Itinago ng 6 na taon. Tindi talaga na itong mga ito. Lumalabas ngayon, itong si Conchita Carpio Morales at si Boying Rimulya pa ngayon ang mali. Sila pa ngayon ang pinagsosorry. Baliktad na talaga ang mundo ngayon, walang ya. Di ba? At ito mga kababayan, may natagpo ang isang tanga rito eh. Ito mga kababayan, pag-usapan natin yung katangahan. Neto ni Cayetano. Sabi niya, let's be fair. Sabi ni Cayetano, opposition should have seat on ICI. Sabi niya, para patas. Dapat may opposition na nakaupo dyan sa ICI. Ano ba yung ICI? Independent Commission for Infrastructure. Ito po ay nag-iimbestiga dyan po sa flood control scandal, flood control anomaly. Yung mga nakawan sa buwatan dyan po sa flood control projects. Sa pangalan pa lang, independent. Tapos sasamahan mo ng opposition. Hindi na independent. Paano pa naging independent yun kung may opposition? Ano gagawin ng opposition? Kukontrahin kapag kakampi nila yung sangkot? Anong ibig sabihin ng opposition? Kukontra? Naghahanap nga tayo ng katotohanan. Nag-aagilap tayo ng mga ebidensya para mapanagot ang mga magnanakaw dito sa ating bansa. Tapos lalagyan mo ng isang kukontra. Kagaguhan na yan, katangahan na yan. Yung lalagay mo, si Marcoleta, na walang ginawa, kundi kumontra ng kumontra, dyan sa Blue Ribbon Committee. Anak na tokwa naman yan, Mr. 10K. Ang tanga-tanga mo naman. So sabi ni kilala natin to, si Ronald Llamas, isa pong matinik na political analyst. Sabi niya, isa pa ito, tanga-tangahan din. What part of independent you don't understand? Non-partisan dapat ang ICI. Kung bibigyan ng upuan ang grupo ni Jesus Christ Ambassador sa ICI, sabi naman, Jesus Christ Ambassador. Kasi naman to Jesus Christ Ambassador Pariseo. Mr. Ronald Llamas, hindi po ako agree na grupo ito ni Jesus Christ Ambassador. Ito po ay grupo ng mga Pariseo. Christ Ambassador. Hindi po. Pariseo po, yung mga hipokrito na magaling po sa mga scriptures. Pero po, kontra po kay Jesus Christ. Sir Llamas, mali ka puro. Hindi po ito membro ng grupo ni Jesus Christ Ambassador. Ito po ay grupo ng mga Pariseo. Pariseo po. Hindi po mga disipulo. Kung bibigyan ng upuan ang grupo ng mga Pariseo sa ICI, dapat bigyan din ng espasyo ang iba. Kapag nangyari yun, hindi na siya non-partisan. Basic, hindi siya rocket science.
At bakit naman sila bibigyan ng upuan? Puro akusado sa korupsyon ang mga kasama niya. Diyos mio. Napo, Diyos mio na lang. Si Sir Ronald Llamas. Diyos ko po. And please lang, Cayetano and his gang should stop parading themselves as opposition. They sit with the Senate minority not out of conviction but are as a result of their political alignment with the Dutertes. Hindi po ito opposition. Bakit ba pinipilit nyo na opposition kayo? Hindi kayo real opposition. Sabi nga, ano kayo, mga obstructionist. Hindi po kayo opposition. Mr. 10K. Kayo ay obstructionist. Hindi po kayo yung legit na opposition. Kasi ibig sabihin ng opposition, kumokontra ka kapag may mali. Kumokontra ka kapag hindi mo nagustuhan yung sabihin na lang natin na gusto ng majority, kukontra ka. Mag-oppose ka kasi hindi mo gusto. Eto, wala nang ginawang tama majority dito eh. Kaya dito opposition eh. Ito po yung mga obstructionist. Kaya po sila kumokontra dahil po sa kanilang political alignment with the Dutertes, dahil maka-Duterte sila. Kasi kapag opposition ka, sabihin natin na ikaw ay lehitimong oposisyon. Kapag tama naman, isusuportahan mo. Tignan mo si Risa Hontiveros. Ayan ang tunay na oposisyon. Pero nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na simula ngayon, ihinto na natin ang ano ba yun? Ano ba yun? Yung grupo ng Inchik? Tigil na natin itong ano ba yun? Nakalimutan. Basta yung mga sindikato ng Incheck. Diba? Nakalimutan ko yung term eh. Basta talaga pag nagkakaedad talaga, bisit. So, diba? Itinigil. At pumalakpak si Hontiveros. Ganon ang opposition. You oppose because of your conviction. Hindi sinasabing ikaw ay opposition dahil ikaw ay taga-suporta ng Duterte. Na yung grupo nila, wala sa tingin sa kanila, wala nang ginawang tama ang Marcos administration. Their politics is not opposition, it's obstruction. Kaya nga sabi ko, obstructionist eh. A hindrance to the people's quest for justice. Akala ko ba matalino to? Lalagyan niya raw ng opposition dyan sa ICI. Hindi na, independent yun. Ano ba yan? So, isa rin pala tong alam nyo kasi minsan, pag sobrang daldal, minsan namamali ka rin eh. Minsan, nakakala mo matalino ka pero may pagkatanga ka rin eh. Di ba? Wala talaga tayong magagawa eh. Marami po talagang hipokrito eh. Marami pong hipokrito na nandyan po sa posisyon sa gobyerno. At, oy, Mr. 10K, nga pala, paalala namin, tagal-tagal mo ng pangako, ba't hanggang ngayon, di mo pa rin tinutupad? Nasaan na yung 10K? Walang iya ka. Gusto mo na maging Senate President, hanggang ngayon yung 10K, hindi mo pa rin tinutupad. So, ayan po muna mga kababayan ng ating update. Sinapolis po, kulong na naman. Hindi pa nga lumalaya, kulong na naman. Hindi pa natatapos sa sentensya, may panibago na naman. Habang yung kanyang mga pinayaman, habang yung kanyang mga kasabwat na nakinabang din dyan sa PDAP scam na yan. Tuloy-tuloy pa rin. At dumidiskarte pa sa flood control eh. Hindi na nadala. Siya lang talaga nakukulong, yung iba talaga malayang malaya, masayang masaya. Ganon, parang ganon na ata ang hustisya dito sa ating bansa. Diba? Tapos yung isa, na-dismiss na, pinapadismiss. Pero merong gentleman sa agreement. Meron atang secret deal na nangyari na nalaman lang lately, matagal na palang na napawalang sala, nabaliktad yung desisyon. Diba? Speed up din yun. Pork barrel din ang usapan doon. Ang naging dahilan kaya siya
pinapadismiss. So talagang ano lang, talagang si Napoles ang talaga swerte. Pagdating dyan sa PDAP scam na yan. Swerteng nakulong. Ayan po si Janet Lim Napoles. Pero yung iba, sarap buhay, ayahay. At ito naman si Cayetano, sir, pwede tigil-tigilan mo naman yung mga salita mo na ganyan, walang kwenta. Sasabihan ko tuloy tanga eh. Pero mo lalagyan mo ng position sa ICI, hindi na independent yun. Katanga naman ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.